Nakatutok pa din po tayo sa ating programang One Nutrition, One Nation. At this point, mga kanutrisyon, pupunta na tayo sa ating main topic for today, ang healthy lifestyle. Ano ba ang ibig sabihin ng healthy lifestyle at bakit ito importante? Paano natin mapapanatili ang tamang lifestyle? At ano-ano ang dapat natin tandaan para sa malusog na pamumuhay? Para sa hapon na ito, makakasama natin ang Chief Health Program Officer ng National Center for Disease Prevention and Control ng Department of Health, si Miss Frances Priscilla Cuevas. Si Miss Cuevas po ay isa sa mga trailblazers ng Philippine Coalition for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases o ang tawag nating PCPCNCD. Napakahaba, ano po. Okay, kumusta po at masustansyang hapon sa inyo, Miss Presi? Good afternoon po, Asek. Oo. Naku, pasensya na po. Salamat at naimbitahan mo ako. Alam mo naman, kahit nasaan kayo, hahagilapin namin kayo. Salamat. Okay, alam po Miss Presi, pinapakinggan tayo ng 15 community radio stations via internet. Ngayon, oo. So, maganda na may paliwanag natin sa kanila. Ano ba itong National Healthy Lifestyle Program ng Department of Health? At kailan ba ito sinimulan at anong kanyang mga layunin? Okay. Nag-start actually tayo sa pag-promote ng healthy lifestyle noong mga 1990s, no, mga late or the mid-1990s. Okay. Pero nung una, ang ginagawa nga natin, dahil nakikita natin na tumataas yung cardiac diseases o cardiovascular disease, tumataas yung incidence ng mga diabetes, cancers, for example, tumataas din. Nagkaroon tayo ng mga activities, for example, sa dairy tayo, meron tayong promotion ng healthy diet, pero ito ay yung mga patsi-patsi na mga programa. Oo, mga kaya maliliit noong, lang. Oo. 2000, mga year 2000, nagkaroon tayo ng isang malaking pagbabago sa the way we look at the risk factors for these non-communicable diseases. Ay, kasi nakikita din naman natin na itong mga non-communicable diseases ay common sa kanila risk factors. These are actually four, no? Isasabihin ko na lang. These are unhealthy diet, physical inactivity or masyado tayong sedentary ang ating lifestyle, tapos alcohol and smoking, tobacco use. Oo, tobacco use. So itong apat na itong mga risk factors na ito ay nakikita na since the late 1990s, probably even in the mid-1990s up to the early 2000, nakikita sa trend ng ating survey na talaga namang tumataas ang prevalence of these risk factors among Filipinos. At Miss Presi, na-associate din yan sa mga tumataas na antas ng mga sakit-sakit na non-communicable na sabi mo kanina. Yes, at in-associate talaga yan dyan. Kasi ang mga prevalent, ay itong mga risk factors na ito ay talagang common na mga risk factors para doon sa sinabi ko kaninang cardiovascular disease, cancer, diabetes, and for smoking, certainly yung chronic obstructive pulmonary disease. Nakita naman natin na these are diseases that are already in the top 10 sa mortality statistics natin. Nakamamatay na sila. Oo, nakakamatay na talaga sila. And leading causes of death, kumbaga, sa country na natin. And this has already been seen even in the late 1990s and down through the 2000. Okay, so ano pong nangyari noong 2000? Nung nag-change tayo ng mga pananaw na yon. Ano pong nangyari? Anong ginawa ng Department of Health? And so, ang ginawa ng Department of Health is that we shifted from looking at how we can manage the disease to talagang tinitingnan na ay mga risk factors na pala ito. Ito pala ang pinanggagalingan. And so we would rather shift our attention to promoting healthy lifestyle. Kasi kahit sa may mga sakit na hindi na natin sila matutulungan ng mas kasi it would be more expensive. Tsaka late na.
late na. Oo. Opo, ang late na yung treatment natin dyan. Mm-mm. Wala na tayong magagawa. Kung magagawa natin, matutulungan natin sila sa treatment. Pero we'd rather, refocus most of our energy and most of our budget towards telling people to stay healthy. Kaya nagkaroon tayo ng healthy lifestyle program. Okay. Madali po ba mag-convince ng mga tao na magkaroon ng healthy lifestyle? Nako, yan ang pinakamahirap sa lahat. Pinakamahirap. I think everybody knows na kailangan kumain ng maayos. Oo. So ano po mga na-encounter nating problema sa pag-promote ng healthy lifestyle? Ang dami kayang problema diyan. Sige po, isa-isay natin. May mga studies actually na napapaliwatig na hindi sa lahat ng pagkakataon, kahit marami ka ng alam isang bagay, ay ginagawa mo ang tama. Okay. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Oo. Ibang sinasabi, iba ang ginagawa. Kunyari, sinasabihan mo sila na kumain kayo ng mas maraming prutas at saka gulay sa isang araw, 5 servings of fruits and vegetables. Pero let's face it, sino ang kumakain sa atin talaga ng talagang masinsinan na 5 servings of fruits and vegetables? For that matter, sabihin mo sa kanila din, kailangan mag-exercise kayo, maglakad-lakad kayo sa araw-araw. Pag ganitong sinasabi natin, alam natin yan na pwede siyang gawin. Pero, meron ba tayo talagang mga the supportive environment to allow people, to force them actually to do that kind of lifestyle? Kung sasabihin mo sa akin na maglakad-lakad, wala naman akong lalakaran. Daan o walang daanan sidewalk. o lugar na malakad-lakad. Walang mga park yung mga barangay parks, wala, Oo, wala tayong barangay parks, yung ating mga daan, mga road networks natin, masasagasaan ka, o kaya it's unsafe, marirate ka. Sabi ng iba, o kaya habulin ka ng aso, to be more practical about it. Kaya, o kaya naman sabihin natin na kumain ka ng fruits and vegetables, so they are so expensive, they are not available. So something like that. So it's really difficult. Kaya ang sinasabi natin, Ma'am Bernie, is that even if we tell people to do these things, we have at the same time government and all sectors should understand the fact that we have to provide an environment that would allow people to do what we want them to do. So, kailangan ng supportive environment. Okay. Ano po yung mga yon, Ma'am Presi? For example, pag sinabi natin sa kanila na kumain sila ng 5 beses ng gulay at saka prutas, then government or whoever is responsible for this should make sure and should ensure na fruits and vegetables are available all year round and that they are economically viable. Ibig sabihin that they are affordable. Makukuha siya, mabibili. Ma-access siya. Mabibili siya. And everybody can access for these fruits and vegetables. Ay hindi, kung minsan, mas mahal pa nga yung fruits and vegetables ikumpara mo kung minsan sa karne. Okay, oo. Merong time na ganun. Kaya pwede silang bumili pagka in season, tapos, di ba, mas mura noong panahon na yun. Oo. Ano pa pong strategy o ano pang activities yung program? Ito rin sa may physical activity, for example. Para meron siyang supportive environment kanina. Sa physical activity? Oo. Doon sa mga iba-ibang elements, oo. For example, what we wanted to be able to do is for local government units, for example, or the DPWH, for example, those people who are in charge of, coming out with road networks, public spaces, to ensure na the design of the road networks, the design of subdivisions, for example, should allow people for more mobility na hindi na kailangan pang sumakay kasi masyadong malayo, kung hindi lalakarin na lang nila. Kaya, allow ng mga road networks ay pwedeng lakaran, may mga pedestrian lanes, may mga sidewalks. Ngayon, Miss Presi, di ba meron na lakaran. Meron na tayo ng bike lane dun sa 1 or 2 major
boulevards or Yes. avenues. Marikina, Makati. At They saka yung have Quezon good City, no? pedestrian, Meron na tayo ng paths. naglagay na sila ng pedestrian lane. Pero Opo. iilan-ilan pa rin 'yon. Oo, konti pa rin yun. Oo. Ang tinitingnan nga natin is that the design, and not only that, yung design, for example, ng mga subdivisions, allows for more yung more mobility na pwede nang lakarin from one street to another. Kung minsan kasi tamad na yung mga tao, yung ibawal kaya natin yung mga padyak, Ma'am Presi. Ma'am Presi. Ibawal kaya natin yung mga tricycle at saka mga for 1 or 2 kilometer distance, dapat wala. Parang yung bang sa elevator, if you're going up or down 1 or 2 flights, wag ka nang sumakay ng elevator, di ba? Lakad na lang, akyat panaog na lang. Sana ganun din sa mga subdivisions or na kung pupunta ka lang 1 to 2 kilometers, lakarin na lang natin. Oo. Sana may mga ganun din. Oo. And yan, doon sana tayo pupunta sa ating mga advocacies with different government agencies or sectors that has control over this kind of activities or policies, for example. Sige, Ma'am Presi, sandali lamang po at babalik tayo after a few reminders. Sandali lang po, huwag kayong bibitaw Okay, mga ka-nutrition, bibitinin muna namin kayo sandali at itutuloy natin maya-maya lamang ang usapin tungkol sa healthy lifestyle. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang hypertension, heart disease at stroke, cancer, diabetes at chronic obstructive pulmonary disease ay tinatawag na lifestyle-related diseases dahil ang pagkakaroon ng mga sakit na ito ay may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay o lifestyle. Para iwas sakit, magkaroon ng healthy at active na lifestyle araw-araw. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kasama pa din natin si Miss Frances Priscilla Cuevas, ang Chief Health Program Officer ng National Center for Disease Prevention and Control ng Department of Health. At kanina pinag-usapan natin itong mga challenges o yung mga major problems na na-encounter ng Department of Health sa pag-promote ng healthy lifestyle at yung mga strategies and activities ng program sa pag-promote ng healthy lifestyle. So punta naman tayo dito, Miss Presi. Ma'am Presi. Punta naman po tayo sa ano po ba yung mga tips para naman yung pwede naman ninyong ibahagi sa ating mga tagapakinig na mga medyo personal, wag na tayo dun sa mga gagawin ng gobyerno, pero ano mga tips ang pwede ninyong ibahagi sa ating mga tagapakinig para mapilitan naman sila or tayo na i-practice talaga ang healthy lifestyle? Yung mga madadali lang pong tips gawin. Madadaling tips na gawin. O ganito, siguro yung isa kong tip na gawin is dapat talagang tayo may personal commitment tayo sa ating mga sarili na talagang we should live healthy lifestyle. We should always be conscious. Kasi ang consciousness na kailangan nating magiging healthy ay importante para sa atin para palagi nating maisip at palagi ma-incorporate talaga natin sa lifestyle natin ang mga gawain para tayo magiging healthy. So number one is, and para sa akin importante is, always think of movement, mobility as a lifestyle.